Network Entertainment. Napansin mo ba to? Ba't ka nahihirapan tumigil sa isang bagay kahit alam mong mali? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hi, I'm Chinkitan and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free, teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. You know, one of the most frustrating things and feelings, yung alam mo nang mali siya pero nagagawa mo pa rin. Yung alam mo dapat mong mag-ipon pero napapagastos ka pa rin. Alam mo kailangan mo iwas sa utang pero nagsuswipe ka pa rin. Alam mo naman toxic tong mga pattern na ito. Ang question is, bakit pa ulit-ulit na lang itong nangyayari? And then, minsan napapanarang ko na lang ba, bakit ako ganito? Bakit? May problema ba ako? No, ito lang. Can I be honest with you? Sometimes, discipline is not the problem. Minsan, hindi mo napapansin yung invisible source ng behavior mo na hindi mo na-address. Ano itong hidden loop na ito? Napapansin mo ba? May mga taong every sweldo motivated. Diba? Sasabihin, ito na, mag-iipon na ako, ayusin ko na yung budget ko, hindi na ako maging impulsive. But, after a few days, check out na. Food delivery na. Biglang gastos, di ba? Deserve ko to mentality. Tapos, after that, masira na naman ang budget, guilty na naman, mangangako muli, di ba? At yun nga, sabihin sa akin na, magbabago na ako. And then after that, they go back to the same cycle. Ay nako, mga kapatid, I've done a lot of coaching already. One-on-one coaching. Naalala ko yung may kinoach ako na tao. Sabi niya, Sir Chinky, alam mo, Sir Chinky, I've been following you for the long time. Sabi niya, alam ko naman dapat kong gawin. Naririnig ko sa'yo. Oo. Di ba? Nagbabudget daw siya. Nanonood naman siya ng mga videos ko. Nabasa na niya yung mga books ko. Pero sabi niya, hindi ko maintindihan bakit tuwing ako ay nai-stress. Parang nawawala lahat ng pinag-aralan ko at discipline ko. At alam mo, doon ko ulit na-realize, information actually is not a problem. Awareness lang minsan ang kulang. Okay, when you say awareness, kasi maraming tao po, alam nila to. Oo, mentally. Oo. But emotionally, yun yung problema. Oo. Once the mindset and the emotion collides, di ba? Kung nag-conflict ang feelings and yung iniisip mo, alam mo, between emotional and logical, let me tell you the truth, 99% emotional will win. Alam mo na kailangan mo mag-ipon, di ba? Pero nung nakita mo na yung sale, ay nako, ano sinasabi sa'yo ng emotion mo? Tsaka na lang. Alam mo kailangan mo magpapayat, di ba? Sinabi mo, magda-diet na ako sa araw na ito. And then all of a sudden, may nakita kang favorite mong pagkain. Bukas na lang. So nakikita nyo. The real issue is this. Ito yung mahirap talaga tanggapin eh. Minsan, pag hindi talaga nagbago ang iyong emotional state, hindi magbabago ang iyong mental stage. Na tinatawag natin, nagkakaroon na tayo ng self-sabotage eh. Di ba? Again, reward ko sa sarili to, last na to, minsan lang naman. Di ba? But in reality, yun nga, let us ask yourself, bakit ka ulit napapagastos? Is it because of stress? Is it because of insecurity? Is it because pagod ka? Is it because of loneliness? Is it because the pressure of comparison? Diba? Kung mapapansin mo talaga, there's a deeper problem. It's not a financial problem, but it's an emotional problem. And can I say something to you in love? Ano mo minsan, hindi mo talaga gusto yung mga bagay na binibili mo. Ang gusto mo lang yung feeling na dala niya eh. Di ba? Yung feeling na rewarded ka, accomplished ka, excited ka, validated ka. Kaya minsan, kahit alam mong hindi wise, ginagawa mo pa rin. Guilty? Give me a nod. Kasi for a few moments, gagaan ang pakiramdam mo eh. Pero after nun, reality will set in. Di ba? Marirealize mo, bakit ko ginawa to? Tapos galit ka na naman sa sarili mo. At ito ang pinakadelikado. Ito yung pinakadelikado. Kung paulit-ulit na lang nadidisappoint ka sa sarili mo, alam mo nangyayari? Dahan-dahan nawawala ang confidence mo at sabihin mo sa sarili mo, okay lang, wala namang mangyayari.
That's the reason why yung mga taong who wants to lose weight, after na, yun nga, hindi nila kayang kontrolin yung emotions nila, nagkakaroon sila ng binge eating, kung nainis sila, nagagalit sila, will come to a point, wala naman nangyayari sa ginagawa ko eh. Ba't pa ako naghihirap? I will just give in. Di ba? But in reality, kung titignan mo talaga, hindi lang weakness ang issue eh. Minsan, wounded ka lang emotionally. At kapag wounded ang isang tao, alam mo ang gagawin ng tao? They will find relief. Kaya yung sinasabi mo sa sarili mo, natitigil ka na pagdating ng gabi, pagod ka, tahimik ka, overthinking ka, tapos mapapascroll ka na lang, tapos bibili ka na lang, o order ka ng food. Again, you know what? This is a vicious cycle. Kaya kung gusto mo na talagang matigil na ito, actually, I just finished a program. Yung identifying talaga the real source kung ano ba talaga ang issue nito. This is what we call as, whether we like it or not, meron tayong mga wounds eh. Wounds yung mga sugat ba? Meron tayong emotional wound, di ba? Nasaktan ka dati. Meron tayong verbal wound, nasabihan ka dati, ang tanga-tanga mo, bobo ka. Di ba? Meron tayong physical wound, pag nasugatan ka physically, nagkakaroon ka ng pekla. And alam nyo ba, na hindi natin napapansin, nagkakaroon din tayo ng money wounds. Ang money wounds, yung mga nakita, na experience, narinig mo nung bata ka tungkol sa pera that created what we call as hurt in your life. At marami tayo nun. Kaya nga, if we're going to talk about that money wound thing, that's another episode that we should talk about. Medyo mahaba-haba yan. Pero yun nga, pag hindi mo naintindihan itong mga pangyayari yan, there's a tendency na pabalik-balik lang yan. Kaya nga, sabihin ko po sa inyo, hindi mo kailangan magalit sa sarili mo. This is not your fault. Kasi hindi ka lang aware. Kailangan mo lang maintindihan sa sarili mo. Pag na-aware ka sa mga triggers na ito, yung tinatawag nating mga money wounds na hindi pa nadidil, doon nagsisimula ang tunay na disiplina. Hindi pilit, kundi aware, intentional, at the same time, may plano. So mga kapatid, let me tell you the truth, if you're going through this cycle, hindi ka hopeless, hindi ka weak, hindi ka bad with money, may patterns ka lang na kailangan mo makita, na ma-identify. Ito itong mga wrong money patterns na paulit-ulit at saan yung source na nanggagaling in order for you to fix this. So, if you want to fix this, do me a favor, send me a message via Instagram, and sabihin mo, request nyo yung money wound episode. Type na lang money wound sa Instagram so that I will know. So I will create that episode for you. So if this episode spoke to you personally, please again do follow this podcast and do me a favor. Do me a favor. Please reflect on this and ask yourself, bakit ka nahihirapan tumigil na gawin ang isang bagay kahit alam mong mali? Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.